Magandang araw. Etong araw na ito nga pala, ito nga ay magbe-bake ako dito ng aking cake. I mean, magde-decorate pala ako dito ng cake. Medyo pagpasensyahan nyo na rin at ang aking boses ay medyo ganito dahil nga ako ay inuubo pa rin hanggang sa ngayon. Bale, ang aking nga po palang gagawin ngayon ay bento cake na may cupcakes. Bale, tinapyesan ko nga palang ibabaw niyan dahil sobrang ang umbok. At dito naman sa may paper dito, ayan, maglalagay ho ako dito ng glucose at eto nga at nakabili na nga ako ng glucose kaya lalagyan ko yan dyan. Naglalagay nga pala daw ng ganyan para kumapit nga yung cake para hindi siya gumagalaw. Pagkalagay ko ng glucose ay eto nga at inilagay ko na dito etong cake. Bali magi-slice pa rin nga pala ako dyan sa may ano niyan. Hatiin ko pa yan sa dalawa. Wala pa ako yung talaga panghiwa pa dito kaya ito kutsilyo muna aking ginagamit. Yung aking kasing ginagamit nung una ay hindi ko na magamit ngayon nga. Ako hirap na hirap gamitin. Pagkahiwa niya na ilalagyan ko naman yan dyan ng cream. Ayan, bali whip it pa rin ang aking gamit at lalagyan ko lang naman yan ng filling dyan. Ganyan lang, plain lang din na white. Yan, ganyan filling ay okay na yan. Tapos ayan, saka ko nilagay ulit yung isa pang kalahati. Saka ko na ulit nilagyan ng cream, yung ibabaw na yan at saka yung gilid na rin. Spatula nga pala ang aking ginagamit dahil mas naalwa lang kasi akong gumamit ng spatula. Sabi kasi nung iba, scraper daw yung gamitin para nga daw magpantay. Pero ako kasi nasanay ako sa si spatula. Ayan, crumb coat mo ng aking ginawa pagkatapos sa i-rest ko muna yan sa ref. Pagka-rest ng isang bento cake, ito naman nga at mayroon namang isa pang bento cake. Bali, dalawang bento cake kasi itong aking gagawin. Parehas lang din, bento cake na may kasamang cupcakes. Parehas lang din ng proseso, ganun lang din. At same na rin ang aking inilagay dito, white lang din na cream cheese, whip it na cream ang aking gamit dito. Tapos ayun din, ganun lang din. Pagka-crumb coat, ayan, ilalagay ko ulit sa ref. Pagkatapos sa isang bento cake, ay ito naman yung aking unang nilagyan ng crumb coat. At ito nga at magpapangalawang patong na ako. Nung una, hindi ko alam ganito pala yung technique. Nasabi ko kasi dati na kapag ka naglalagay ako ng frosting diyan, talagang nangangalat yung mga itim-itim niya, yung pinaka-crumb daw. Kaya pala ganon, sabi dapat kailangan i-rest muna. At kaya ayan, nakuha ko na ngayon yung technique. Pagka second coat diyan or pagka second lagay ng frosting, ayan, balik naman ulit ako dun sa isa. At ayan nga, nalagyan ko na rin yan ng pangalawang whip it na aking inilagay. Ayan, okay na yung second coat, tapos i-rest ulit sa ref. Dito naman sa aking whipped cream, ay maglalagay naman ako dito ng kulay pula na food color. Nung time na ito, hindi ko pa ma-achieve yung talagang pulang-pulang kulay at tingnan nyo naman para siyang pink. Pero ngayon kasi alam ko na ang technique kung paano makukuha yung pinakapula talaga. At eto na nga pala, natapos ko na siyang sulatan ng happy birthday Dian. Hindi ko na pala na-videohan. Hindi ko na pala na-play yung aking video sa pagkakataranta nga dahil nga ako ay hindi ko alam kung maging maayos ba yung magiging sulat ko Dian. At kung mapapansin nyo na may mga pink-pink dyan sa gilid, ayan, yes po, dahil nakailang ulit ako. At ayan nga, ayan, binura ko pa ulit yan at inulit ko ulit ng sulat. At dahil medyo maliit nga yung space dito sa gilid, ayan, ganyan design lang naman ang aking inilagay. Hindi na ako naglagay ng rosette dahil nga maliit nga lang din yung space. Pagkatapos ayan, inilagay ko na rin sa bento box. Bali, eto naman yung pangalawa na bento. Ayan, bali rosette na rin ang aking inilagay diyan dahil wala naman ako ibang ilalagay diyan kundi yan lamang. Kaya ayan, may space tayo ng paglalagay ng rosette. At eto naman ang kanyang itsura. Ayan, puro rosette ang nailagay. At eto naman po yung cupcakes na magiging kasama ng ating bento. Bali, dalawang box nga ho pala yan na may dalawang cupcake. Tapos yung isa naman ay purong cupcake lang na 6 na peraso. Ayan, okay na po. Bali, 10 po yan. Ewan ko kung nasan yung dalawa. Siguro nasa ref na. Ilagay ko na sa ref. Habang nilagay ko muna sa ref yung ating mga bento at saka yung mga cupcakes, ay ito nga at nagluluto muna mo ako ng pangalmusal dito. Bali, tilapia lang naman yan at saka piniritong itlog. At ito na ho ang ating umagahan. Kain ho muna tayo. Pagkatapos nga namin kumain, eto nga at ire-ready na nga namin yung aming dadalhin dahil ito kay di-deliver pa namin. Dito nga pala sa box ay naglagay nga pala ako dito ng glucose para nga hindi gang gumalaw yung yung magiging cupcake at saka yung bento. Nakuha ko lang din yung technique na yan doon sa isang baker na nagde-deliver din. Pagkalagay ko ng cupcakes dito sa box ay naglagay na rin nga pala ako diyan ng drudges. Kulay pink na rin ang aking inilagay. Tapos doon naman sa bento cake, ayan, naglagay rin naman ako ng drudges diyan. Kulay puti naman yung aking inilagay tapos medyo malalaki yung pagkakabilog-bilog niya. At ito naman yung separate na 6 na peraso. Ayan, may drudges na rin ako nailagay. At ayan din yung isa na bento na may kasamang cupcakes. Ayan, dalawa ho iyan. At ito naman po ang final look niya kapag ready na ang ating cupcake at bento cake na i-deliver. Ayan, may sticker na rin naman tayo eh. At dahil medyo malayo-layo ang ating babiyahin, ayan, inilagay na nga namin dito sa may eco bag. At meron din yan kasing kasama sa ilalim ng mga Tupperware. Ako'y kinakabahan dito sa aming dala dahil kami nakasingle lang mga audiyan at dahil vlog nga is live audiyan. Magbibideo tayo kahit tayo ay nasa motor. Nakarating na kami kung
saan man kami hinatid ng nakasingle lamang. At eto nga at chinek ko na nga itong aming cake na daladarat. Baka nga kakosira na kaagad. Ilang sandali lang ng paghihintay namin. Eto nga at may dumating nga na van at kami ay sasakay na dito. Yes, aming sasakyan ay van papuntang Socorro. At talaga naman dito sa biyahe namin ay ako'y ingat na ingat dito sa aming bitbit. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, eto nga at nandito na nga kami sa Socorro. Ayan, ang patunay, nandito na kami sa Socorro. Bali dito na rin kami naghintay sa may tapat ng 7-Eleven dahil susunduin kami ng aking bayaw ng tricycle. At dahil nga sa sobrang init ay pumasok nga muna kami dito sa 7-Eleven at kami bibili nga muna ng aming inumin at medyo nagpalamig na rin nga dito habang wala pa yung aking bayaw. Pero saglit lang naman kami sa 7-Eleven at eto nga at nakasakay na kami sa tricycle ng aking bayaw. Bali papunta na kami ngayon ng Kasiligan. Ngayon naman ay nandito kami sa may kanto ng Maluwan-Luhan dahil nga itong isang cake nito may pagbibigyan nga kami. At nung nakuha ko nga yung isang box ay napansin ko, ayun, sira na yung isang cupcake. Bumigay na kagad yung frosting ng aking cupcake. Bali siya na nga pala yung pumake up niyan. Bali anak yan ng aming ninong at ninang. Ilang sandali pa nga ay eto nga at nandito na nga kami sa aming pupuntahan, sa aming pagdidelibera ng cake. Hindi na rin ako nag-video sa daan at pampahaba rin lang naman na video yon. At eto na nga at inabot na nga namin ang kanyang order na cake ay ang aming palang regalo na cake, hindi pala yan order. Sinadya ho talaga namin yan dahil nga ngayon ay birthday niya. At ayan nga, saktong-sakto, yung amin dating na may dala nga kaming cake. So pagdating nga namin dito, ay pinacheck ko na yung cupcake at ayan nga, nasira. Bale, nahulog or nadulas yung pinaka-rosette niya. At ayan nga, yung isa ay kumapit din dahil napatungan nga. So sobrang init ata sa biyahe at yung aming banana sakyan na hindi naman ganun kalamigan ay ayan, medyo lumambot na nga yung icing. Pero okay lang yan, okay pa rin naman. Nakain pa rin naman yan. Lesson learned na rin na sa akin na dapat kasi gabi pa lang ay ginawa ko na. Kaso kasi umaga ko kasi ginawa yan. Kaya ayan, hindi siya masyadong tumigas yung pinaka-frosting niya. At eto na nga po ang konting salo-salo dito sa bahay ng aking kapatid. Ayan, belated happy birthday kapatid dahil late upload na nga itong video na ito. Kinahaponan naman na ayan nga at umuwi na rin nga kami. Saglit nga lang talaga kami dito. At tingnan nyo naman yung isang niya talaga naman nakabingwit pa nga ng isang manok. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.